Naibalik man daw ang ganda ng Boracay matapos ang rehabilitasyon, tila napabayaan naman ang wetland sa isla na siyang pumipigil sa pagbaha. Ginawa na nga itong tambakan. Sa ilang pagkakataon, nagiging imburnal pa. May report si Atom Araulio. Mula dagat hanggang bundok, sa kapatagan o dalampasigan, kabigha-bighani ang ganda ng Pilipinas. Pero dahil sa pagpapabaya, umaaray na rin ang kalikasan. Dahil dito, sunod-sunod na rehabilitation projects ang inulunsad ng gobyerno. Ang Boracay marahil ang isa sa pinakasikat na tourist destination sa libo-libong islang bumubuo sa Pilipinas. Mula nang muling buksan itong Boracay, naging mas maigpit na sila sa mga patakaran dito sa beach. Halimbawa, bawal uminom, bawal manigarilyo, bawal magdala ng mga pets. Pero siguro yung pinaka-kapansin-pansin na pagbabago, yung pinatupad nila na 25+5 rule. Ibig sabihin, mula sa dalampasigan papunta sa mga establishmento, bawal na magtayo ng kahit na anong istruktura. Ang kalsada sa likod ng pamosong White Beach, iba na ang itsura. Dati itong masikip, magulo, at binabaha pa nga kapag umuulan. Pero ngayon, kahit sa biglang tingin, mas maayos na ang kalye. Pero ang malapulbos na buhangin, asul na tubig, at tabi-tabing mga resort, isang bahagi lamang ng Boracay. May mukha ang isla na hindi nakikita ng marami. Sa looban ng Boracay, makikita ang isa pang yaman na tila mas mahalaga pa sa magagandang beach nito. Ito ang mga wetlands, ang natural na imbaka ng tubig ng isla. Tumutulong ang wetlands sa pagsipsip ng sobrang tubig ulan para maiwasan ang pagbaha. Kaya lang, mula sa dating 9 na wetlands ng Boracay, 4 na lamang daw ang natitira. At sa ilang pagkakataon, naging imburnal pa. Alam nyo, kahit na ilang beses na akong nakabalik ng Boracay, at kahit sabihin pa nilang malaki na yung pinagbago ng lugar dahil sa dami ng mga turista, hindi pa rin talaga maitatanggi na napakaganda ng islang ito. Atom Araulio, GMA News.